So yan mga kuwela, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating ang pagbabalik. Matagal-tagal din ako nakapagpahinga. At sa tinagal ko nagpahinga, ilang araw ba? 4 days. No? Sa 4 days ko na pahinga, ang daming mga naglipana ng mga fake news at mga katangahan na galing doon sa kabilang mga vlogger. Pasensya na ako kayo, paus ako Oo, hindi po masyadong ang aking vocal cords. So ito po, pag-usapan natin, no? TBJ po daw ay maaaring maalis sa TV5. At si Manny B. Pangilinan or si Mr. MVP ay nagalit or may sama daw ng loob sa Tito Vic and Joey dahil daw sa dahilan na ito. At ito, panoorin din natin yung defender dun sa kabila na nilaglag niya po ang kanyang mga kasamahan. At ayun, binabati ko nga po pala sa lahat ng mga Dabber Kids yan at mga kabiyaya na patuloy na sumusuporta sa atin mapahanggang ngayon at tayo ay 2024 na. Maraming salamat yan and happy New Year sa ating lahat. Mega love shoutout sa kala Kuya Armin at Ate Irene Patricio. Sila Kuya Lori and Ate Rose yan. Siyempre kaila sa mga mami ko, yan, si Mami Teresa Arong, si Mami Rena Baher. Yan, sila, yung mga sinanguna ko dyan hanggang ngayon, di ko alam kung di ko nakikita sila. Shoutout pa rin sa inyo, yung mga dati ko supporters na nakikita ko dati ngayon, hindi na. Siguro nanawa na sila sa pagmumukha ko. Yan, siyempre, eto baka yan natin to. Comment nyo nga dyan kung anong magandang kulay. Gayahin ko ba? Maglagay ba ako ng logo ng TBJ dyan? Mas maganda siguro, no? So ngayon, no, napahinga ako. Grabe yung yung nangyaring mga inuman simula. Pero hindi naman ako masyadong hindi naman masyadong naglalasing. Siyempre, mabait tayo at marunong tayong makisama sa kapwa, kaya maraming nag-iimbita sa atin. At yun, thank you kay Mami, sa lahat ng bigay ng regalo niyan. Grabe suporta talaga ng mga Dabber Kids, ng mga supporters ng Tito Vic and Joey. Na sumusuporta din sa amin ngayon, dito sa YouTube at sa totoong buhay. Totoong buhay, Bakit fake ba to? Fake ata to. So yan, dito tayo. Pumunta tayo dito. Panoorin natin tong hinayupak na to. Pag-aksaya natin siya ng panahon kahit mga ilang minuto lang, no? So dito kasi, tawa ko ng tawa dito. Totoo siyang pinasa lang sa akin to. Pinasa lang sa akin. Sabi niya, Kuya Jay, tingnan nyo. Tingnan mo tong itong mga itong mga vlogger ng kabila. Yung isa, wala ata silang GC. Hindi sila nag-usap-usap. Kasi ito nga, yung about mo dun sa usapang pure gold na yan, di ko alam bakit yung ibang mga tulongges na mga vlogger, lalo na yung vlogger ng tape, yung mga defender ng tape INC dyan, tawag dito, kaya daw umalis, inalisan daw ang TBJ dahil masama daw ugali. Tsaka mukhang pera. May mga ganun May mga ganung post yung kabilang panig. So eto dito, mismong kasamahanan nila mismo ang nangsupalpal sa kanila. Ewan ko na lang, baka nagkakarambulan na rin sila dun Sa amin kasi hindi nangyayari yan Yan, sa TBJ Defender dito sa amin, Utol Crisulo, Jake Magnus, Tita Messi at sa iba pa. Hindi kami naglalaglagan tsaka hindi kami dito nagsisilipan. Kasi totoo yung nabuo na rin naming grupo, yung aming samahan.
na bilang TVJ Defender ay mas higit na. Hindi na to samahan talaga, kundi kaibigan, kapatid. At talagang para kaming magkakapatid kung magturingan. Hindi kami nagsisilipan, hindi kami basta. Kung biruan, lagi kami nagbibiruan niya, lalo na si Utol Crisulo. Na isa sa mga pinakamalaking sinahod niya. Pamasko naman dyan, uy. Binabanatan mo ako sa live mo, leche ka. O, eto na, panoorin na natin to. Eto na si Arn. Gigil na gigil yung mukha ni Arn, oh. Uy, ba't ganyan yung mukha mo? Masyado kang gigil. Oo, hindi ka masyadong gigil, ha? May papawisan ako sa'yo. Kasi ako naka-aircon dito, ano lang kami, electric fan lang. So ito, panoorin natin yung pinagsasabi nito ni Arn. Oo. Okay. Pakinggan nyo kung paano niya ilaglag yung mga niya. Bakit bumababa yung ko? Okay, yan. Kung paano niya ilaglag yung mga yung mga kasamahan niya. Oh, dami kong tawa dito sa katangahan nito eh. Okay, play natin. Gold at ng Itbulaga nakaraang December. Matandaan natin yung mga B-pop idols natin. May mga spills na sila tungkol sa may mga spills na daw. Sale ng Pure Gold noong nakaraang December, di ba? Binabasa yan sa mga segment. Sige. Okay? Ng mga B-pop idols natin. So kanina, ito po yung grand launch. Kanina na yung pagbabalik ng Pure B-pop idols natin. Sino ba talaga na may-ari ng tape? Alusos ba o ito? Kasi parang siya na yung may-ari kung umasta siya, no? Tsaka nagtataka ako sa tape agency, ang dami nilang attorney. Attorney Maggie, attorney Contis. Tapos ito, attorney-attorneyhan. Sino? Ang dami nyo attorney? Magkano talentin nyo dyan? Magkano sahod nyo? Dahil nyo attorney Ang alam ko kasi dyan, si attorney Maggie lang ang attorney dyan. Pero bakit parang dumagdag ata ng dalawa? Tsaka nagtataka dito sa vlogger na to. Ano to? Parang feeling siya yung may-ari ng Parang siya na yung... ang dami niya ng alam eh. Oo, sa sobrang dami niyang alam, puro naman mali. Puro naman katangahan. Oo, sa sobrang... wala, useless din. Dami mo nga alam, mali-mali naman. Okay, play natin. Napansin nyo dun sa isang segment, naka-green sila Kuya Pao, naka-green si Mama Charis. Naka-green. Ito, naka-green din ako. Pati yung mga ginamit na balloons, confetti, lahat is green. And ito, naka-blue din ako. Paano ba to? Ako, apo ni Aling Puring. Green yung background ko na yan kasi swerte yan eh. Ano yan? Ibig sabihin yan, apo na ako ni Aling Puring. Sige, ayan natin siya magsalita, mga kabiyaya. Color gold or yellow. Dahil yan po ang kulay ng Pure Gold. So, yun na po, nagbabalik na siya. Nagbalik. Sa Itbulaga. Okay. Noong nakaraang buwan, nung pinost ko yan, na nagbabalik Itbulaga na ang Pure Gold, si Aling Puring, no? Maraming fans ng TVJ, ng kabila, ng mga vloggers din, na kinontent yung pinost ko. Na sinasabi, fake news daw, hindi naman daw nasa TVJ pa rin. Ganito yan. Ang ginawa niya kasi dito mga kabiyaya, ang ginawa niya, pinalabas niya na sinasabihan ng mga vlogger na fake news po daw yung nilabas ng tape. Yung nilabas niya daw is fake, yun daw yung sinasabi ng mga vlogger. Pero panoorin nyo yung mga video na ng mga nag-content about dun sa post niya. Wala akong nagsasabi dun na fake. At hindi yung ganun katanga ang mga TVJ vlogger, tandaan mo. Yan, una business yan. Kahit saan mapuntang noontime show or mga palabas dito sa TV, natural dahil business yan. Yung Pure Gold, kahit lumabas sa Showtime yan, okay lang, walang problema. Hindi naman sila katulad ng mga artista na hindi pwede pumunta sa mga iba't ibang mga network. Pumunta sa mga iba't ibang mga noontime show para sa kaalaman mo. Kung halimbawa naman talaga na totoo naman at nakita naman na natin na nandun nga si Aling Puring or yung Pure Gold na yan sa Colorum na Itbulaga, ng noontime show pala.
na kolorum na noontime show, normal ho yun kasi business yan eh. Tsaka ito pa, 'di ba? Natatandaan nyo yung issue dati? Yung palipat pa lang yung yung TBJ. Oo, natatandaan yun. 'Di ba nandun ho na may kontrata pa ang Pure Gold sa Colorum Night Bulaga. Oo, nakakontrata pa sila doon kaya malamang andun pa rin yan talaga. Tsaka hindi naman big deal yun kahit naman na makita namin yung Pure Gold dyan. Wala kaming pakialam dun. Oo, wala kaming pakialam dun kahit makita namin yung Pure Gold dyan sa Colorum na noontime show nyo. No? Huwag mo sasabihin na sinasabihan ka na fake news tapos parang pinapalabas mo sa mga supporters mo dyan na halos sa 10 lang. Halos sa 10 lang yung mga manonood mo, pinagloloko mo pa. 'Di ba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Iilan na nga lang yung mga nanonood sa inyo, pinapakain niyo pa ng basura. Sasabihin mo ikaw yung sinasabihan na fake. Hindi ka sinasabihan na fake yung nilabas mong balita dahil totoo nga naman na nag-sponsor talaga ang Pure Gold dyan kala Paulo Contis dyan sa kanilang noontime show na yan. Hindi ko alam kung anong title niyan. Dahil lang Itbulaga, nandun naman talaga sa TBJ dyan noon pa. Dito mga kabiyaya, nilaglag niya ho yung mga kasamahan niya rito. Kasi yung iba ho na mga kasamahan niya, katulad yung mga kapuso na yan, yung mga kapuso pro page, no? Ang post kasi nila ho doon ay hindi na nga daw masaya ang Pure Gold sa TBJ. Isang malaking katangahan yung sinabi nila na hindi na daw masaya. Kahit hindi masaya ang isang company sa TBJ, wala silang pakialam doon kasi nga gusto lang nila i-promote noon time show yung kanilang product. Ang kanilang negosyo, katulad niyan, Pure Gold. So wala nang sinasabing masaya-masaya doon, no? Basta na nakakontrata yan, bayad sila, wala na silang pakialam diyan, basta i-promote sila. I-flex yung kanilang pangalan, yung kanilang yung trademark na Pure Gold yan, yung titulo. O paano niyo masasabi na hindi na masaya ang Pure Gold sa TBJ kaya nandun na sa Colorum na noontime show? Tigilan nyo nga kami, hindi kami kasing tatangan nyo ha. Ang bubobo kasi, sorry ha. Nabububuan ako sa ibang fan page para lang may, alam tipong pinapakain nila ng basura yung mga viewers nila. Alam niyo yung tipong sila na nga naglalabas ng mga fake news. Sila pa may ganang magalit. Pagkalupit nyo naman ha. Kaya natin pakinggan nyo to ha. Pakinggan nyo yung sasabihin niya rito. Nagalit yung mukha pakinggan nyo yung sasabihin ni Arn. Nilaglag niya ho dito yung mga kasamaan niya. Yung mga vloggers din na kinontent yung pinost ko na sinasabi fake news daw. Okay. Hindi naman daw nasa TVJ pa rin naman daw ang Pure Gold. Ito yung mga hindi nakakaintindi na hindi naman wala namang exclusivity ang mga sponsor, ang mga advertisers, no? Hindi walang exclusivity, sabi niya. Hindi daw naka-exclusive, ganun. Ang hilig niya no? Yung sa bandang dulo yung exclusivity, mind conditioning. Para naman yung maganda, pero hindi naman ganun yung pronunciation nun eh. Exclusive, okay na yun. Ba't may exclusivity ka pa? Ay, lako. Minsan napag-aalataan mo yung tao pag nagtatali-talinuhan lang, no? Mas okay pa yung mas okay pa yung nagtatanga-tangahan ka pero totoong matalino ka, mas okay pa yun eh. Kaysa dun sa wala ka naman talagang alam pero sa camera sobrang talino mo. Kunwari. Dito, sinabi niya rito na hindi nga daw naka-exclusive ang Pure Gold lang sa TBJ. So sa iba pang mga network, sa iba pang noontime show.
No? So, totoo naman ho yun. Wala akong problema doon. Ang tanong kasi dito, sino ba nag-ano sa'yo? Sino ba nagsabi na hindi po pwede yun? Wala naman ah. Gawa-gawa mo lang naman yan ah. Ulitin natin ah. Ngayon nyo ah. Oh. Hindi nakakaintindi na hindi naman, wala namang exclusivity ang mga sponsor, ang mga advertisers, no? Hindi ibig sabihin na nag-place ka ng ad sa EAT, hindi ka na pwede mag-place ng ad sa Itbulaga or sa Showtime. Okay, kahit po yung tatlong noontime show na yan, pwedeng lagyan ng ads ng mga advertisers. At alam namin yun. So, ibig sabihin, mali pala yung mga kasamahan mo. Kasi yan sabi nila, kaya daw umalis. No? Sabi nila, umalis. Umalis daw. Hindi umalis ang Pure Gold sa TVJ. Nandun pa rin po. Eto na nga, oh. Sinabi niya na nga, di ba? Na kahit sa ang noontime show, pwede ang mga business, yung mga ganyan, ng advertisement, no? Pwede yan kahit saan na noontime show yan, mapapanood. Pwede silang mag-flex doon ng product nila. Pwede silang magpa-promote ng product nila. Ngayon, eto, bakit mo nilaglag yung mga kasamaan mo? Eh sila yung nagpo-post ng ng mga umalis na daw. Hindi daw pwede na doon lang daw sa noontime show na yun na ng product ng Pure Gold. Oo, doon lang daw pwede sa Colorum. Nilayasan na daw. Kakasabi lang ni Arn no, na pwede sa lahat ng noontime show ang Pure Gold or kahit ano pang advertisement na yan. Oh, ano na? Bakit mo kasi nilaglag yung mga kaibigan mo? Tapos ituturo mo kami na hindi namin alam yan. Hindi wawa. Hindi porket naka long sleeve ka, anong pakiramdam ng hindi ka makapagsuot ng turtleneck? Ako nakakapagsuot ako nun for your information ha. Mga turtleneck ka ba? Ba naka-CK pa oh. Oo, mga yayamanin yan, may tsura oh. Ang talino tingnan, di ba? Pero kapag hinimay mo, yung mga sinasabi niya, mga. So, ayun na nga po. After 6 to 7 months, balik Itbulaga or balik Tape Inc. na nga rin po ng Pure 6 to 7 months? Siyempre, may hirit na naman yung ating taga-kabila sa mga taga-TVJ. No? Kasi sinabi daw ni Tito Soto o ni si Joey De Leon ata nagsabi sa isang interview na yung Pure Gold or yung Tape Inc. is parang pinapalabas nila may utang sa Pure Gold dahil daw yung Pure Gold ay meron na nakapondo, nag-advance payment na daw ang Pure Gold sa Tape Incorporated. Yan lang. Sinasabi na bakit daw? Ito yan. Kwento ko sa'yo ha. Bakit daw? Naggagawa ka ng content tapos daw? Ibig sabihin pati ikaw hindi mo sure. Ang nangyari kasi dyan, hindi naman kasi, labas naman kasi sa issue ng Tape INC at ng TVJ, yung Pure Gold na yan. Siyempre, biglaan din naman din yung nangyari. Hindi naman planado yun. Ewan ko sa Tape. Alam ko sa Tape, INC, planado nila na walang nyain ng Tito Vic and Joey. Pero ang Tito Vic and Joey, ang TVJ, wala silang kaplano-plano, nawawalang nyain sila ng Tape INC. Ayan, ganito. Explain ko sa'yo, Arn. Ganito kasi yan. Nung umalis ang TVJ sa GMA, dyan sa Colorum na noontime show na yan, may natira pa talagang kontrata ang Pure Gold sa Tape INC o sa tinatawag nyong bulagta. O dyan sa Colorum na noontime show. Kaya kahit na nandun na ang TVJ sa TV5, may natitira pa silang kontrata dyan na ay nako. Na pwede nyo talaga ma-flex yan. Sa totoo siya neto. Ito kasi, ang ginawa nila kasi sa Pure Gold, di ba, may natitira pa yung Pure Gold. Bayad yung Pure Gold eh. Oo, bayad sa kanila na ipopromote nyo yung product namin. Bayad kami sa inyo. Kahit na umalis na yung TVG dyan, dapat i-promote nyo pa rin kami. Ngayon, ang bali-balita ganito. Etong Pure Gold ay parang diniskartya nata ng malupit ng Tape INC na kesyo ganito, kesyo ganyan.
Huwag mo nang i-end yung contract mo sa amin, ituloy-tuloy na lang. Muna lang para naman kahit papaano may makita yung mga tao na advertisement sa amin. Ngayon, yung sinasabi mo na ang tape ang may utang sa Pure Gold, totoo yun. Dahil bayad sila eh. Una-una, hindi naman nilalabas yung advertisement dyan sa noontime show nyo kung hindi bayad na yan. Bayad na yan bago yan i-air dyan. Yung nga lang, di ko lang alam kung kikita sila. Kasi wala ultimong sa social media nga, wala kang nanonood sa inyo. So, paano yun? Tsaka ito pa. Sa dinami-daming kung talagang marami na silang maraming nag-i-sponsor sa kanila, maraming advertisement. Bakit yung nakamarka na sa TVJ ay tinanggap pa rin nila? Diba nakakahiya yun, no? Na nakikita ng mga followers nila na nandun din yung Pure Gold sa kabila. So wala namang question nun. Yung nga lang, kung talagang marami kayo advertisement, siyempre magkakaroon kayo ng pride niyan. Ayaw na namin i-air dito yung product nyo. Ayaw na namin i-air yung Pure Gold kasi marami na kami advertisement. Hindi nakakayanin kasi grabe lagi yung piniplex nila eh. Grabe yung mga piniplex nila ng mga kesyo, may mga 54 minutes tapos ilang ads daw yung ito ganyan. Tingnan nyo, kapag kinumpute nyo yung ganong oras na yun, edi wala nang halos na panood. Halos ads na lang ang pinanood sa noontime show nyo. Ibig sabihin, ang pangalan ng noontime show nyo is advertisement show. So, ibig sabihin, hindi na siya pala noontime show, no? Nabubulol tuloy ako. The ads noontime show. Oh, yun, pwede yun, the ads. Kasi wala ka na mapapanood na show eh, puro na lang ads. Oh, tingnan nyo, samahin nyo yung mga post nila about sa ads. Tingnan nyo lalabas. Sabi ko, ha? Paano nangyari yun? Di puro ads na lang napanood ng tao. I-play natin. TVJ fanatics, no? Sabi daw ni Joey De Leon. Yan. Kaya nung nabalitaan nila, sabi daw, wala naman sinabing ganun. Si Aling Puring, nagbomba sila ng napakaraming mga comment. Yun ang puro kino-comment nila. Babalik si Aling Puring kasi may utang ang Tape Inc. Totoo naman. Gold. Kailangan tapusin ng Tape Inc. yung kontrata sa Pure Gold. Tama naman. Okay? Which is partly true. Meron naman talaga silang nakapost doon. Pero ang di alam nung... namin mo rin. Huwag mo nga kami paikot-ikutin, Arn. Hindi kami kasing talongges ng 10 nanonood sa'yo, ha? Walang yaka, sa 10 na nga lang nanonood sa'yo, puro pakagaguhan pinagsasabi mo dyan. Ilang ba viewers dito? Tingnan nga, ilang viewers dito. Anak ng teteng, 4,000. Ilang days? Lunes pa to. Ano bang araw ngayon? Anong araw na ngayon, Lunes. Anong pecha to? Wait lang. Mahina ako sa anong pecha to. Pecha, saan ang pecha? Bakit walang lumalabas sa pecha? Wala, hindi ko maano yung pecha. Tingnan natin sa post niya. Tingnan natin yung kanyang post. Tabon na. 7 hours. Ano itong pinagsasabi nito? Okay, hinalang natin yung one day. One day, ha? Kasi ibig sabihin, one day. Ano to, nire-upload. Ito yung video. Tapos live upload. Okay. Tingnan pala natin yung mga comment pala dito. Tingnan natin yung mga comment. Kaso hindi naka-open yung mga comment, guys. Still, tinago. Anak ng chuchay ka, no? So, biruin mo, one day ago, tas ang viewers is 4,000. Guro, binusting mo pa yung iba rito. Tapos, tingnan natin yung, ito mo yung mga comment. Tingnan natin yung mga comment ng mga tao. Puro bat puros comment mo. Anak ng teteng ka. Congrats.
Wala. Ay, puro, ilan lang yung nag-comment. Kita na, tingnan nyo Tingnan nyo. May papakita ko sa inyo. Tingnan nyo yung nag-comment. 306. Diba? 300. Huwag kang puro daldal dyan ang sagwa ng mukha mo. 306 po yung nag-comment. O, yan. Makikita nyo. 306. May 10 share. Paano naging 10 share? Tapos ang daming comment, 10 share lang. Tapos kapag pinindot mo yung comment section, pindutin natin. Tingnan nyo wait lang kayo, bumaba Tingnan natin. Ayaw na. Puro comment niya na lang. Tapos hihilan na lang yung comment. Pero ba't sa labas 300? Kung 300 yan, diba? Dami natin dapat mababasa. Bakit ganun? Bakit wala? Yan na nga natin. Sanay naman kayo sa boosting So dito, mapunta ho tayo dito. Mapunta ho tayo dito sa mapunta ho tayo dito sa sinasabi ng iba na etong TVJ nga po daw ay papaalisin na sa TV5. Ano ba yung ka-fake newsan nyo? Pinanggagawa nyo sa buhay, no? Taong ganyan, wala nang magawa sa buhay, no? Wala na kayo makontent. Anak ng tulonggis kayo. Ano itong pinagsasabihin to? Pinagsasabihin nito ni... Ito pa isang baliw. Pilipinas. Kapagawa ko vision yan, Marcel, kasama mo kami. Hanggat maaari, kaya kong iakyat yan sa presidente. May iakyat mo sa presidente? Kahoy po ito, hindi po burat. Favorite ko to. Microphone po yan. Wireless. Ay, baliw. Yung microphone yung niya, huwag muna natin panoorin yung mga kabiyaya. Mabubuang lang kayo dyan sa mga ganyan. Eto, dito tayo. Saan na yun? Ito to, E80 ng TVJ, pinapaalis na nasa sa TV5 daw. Anak ng dating to mga. Ito ang hirap sa social media, no? Kasi, ang hirap sa social media kapag lalo at nag-January 1, naubos na yung pera ng mga vlogger. Kaya, kung ano na lang fake news yung mga pinagbabalita. Pati siya, dinamay. Ay, nako talaga. Tingnan natin, wait lang. Ayusin lang natin to para malinaw. Okay? May kita nyo dyan, E80 ng TVJ, pinaalis na sa TV5. Okay, piliin natin. E80 ng TVJ, pinaalis na sa TV5. Diba? Isang malaking pagbabago ang magaganap sa tinututukang bagong noontime show ng mga legit lover cats sa pangunguna ni na Tito, Vic at Joey. Matatandang matapos nilang umalis sa Tape Incorporated at Tikbulaga noong May 31, mainit na tinanggap ng TV5 ang TVJ kasama ang iba pang mga legit lover cat hosts sa kanilang tahanan. Sa TV5, ipinagpatuloy ng TVJ ang kanilang pagbibigay saya sa maraming Pinoy sa pamamagitan ng kanilang bagong noontime show na E80. Okay. Noong una, hindi pa maaaring gamitin ng TVJ ang Itbulaga dahil pagmamayari pa ng Tape Incorporated ang mga karapatan sa trademark ng show. Ngunit nitong Disyembre lamang, lumabas ang desisyon ng Intellectual Property Office kung saan tinanggalan nila ng karapatan ang Tape Incorporated sa trademark ng Itbulaga. Base sa pagsusuri ng IPO, ang TVJ ang tunay na may-ari at may karapatan sa pangalang Itbulaga. Yes, tama naman. Samantala, buo sa desisyon ng IPO, usap-usapan din ngayon ang isa pang malaking pangyayari na magaganap sa E80. Ano yan? Kamakailan lamang, kumalat ang chismis na posibleng aalis na ang E80 sa TV5 at lilipat sa ibang network. Subalit agad itong itinanggi ng TV5, kung saan nilinaw nilang hindi aalis ang E80 sa kanilang istasyon. Anak ng teting naman. 4 days lang ako nawala. Ang dami ng fake news na kumalat. Ang lulupit talaga ng ibang vlogger.
Malapit yung malapit talaga yung bigayan ng revenue, no? Paano nga alis? Una-una, TVJ, sorry ito naman to is totoo naman, no? TVJ nagdala ng napakagandang blessing sa TV5 ang TVJ, tandaan nyo yun. Dahil kung hindi naman dahil sa TVJ, hindi halos arangkada yung hindi magna number 1 yung na yan, TV5 na yan, totoo po yan. Oo. Kaya paano yung tatanggalin? Tsaka una-una nakakontrata yan. Hindi naman saan ka makita na isang show na lumipat ng network na may kontrata lang na 1 month. Wala namang ganun. Taon yan taon. Long contract. Kaya sabi ng Tito Vic and Joey, baka dyan sila mag 50 years anniversary. So sasabihin nyo na na aalis or papaalisin ng TV5. Ha? Ang hirap kasi, dito sa social media, daming pa-fake news, no? Hindi mo alam tuloy kung ano totoo aalis sa TV. Ay, kalokohan mo. Ayon sa pahayag ng TV5, patuloy na i-ere ang EAT sa kanilang istasyon, ngunit hindi na ito eksklusibong mapapanood sa TV5. Ito ay dahil mapapanood na rin ang EAT sa RPN9 o CEN Philippines channel. Kamakailan lang ay inanunsyo ng TV5 na mapapanood ang EAT tuwing weekends mula January 6 sa CNN Philippines. Kasama ang PBA Season 48 Commissioner Cup. Saad ng TV5 sa kanilang post, mas exciting ang Weekend this 2024 dahil ang dalawa sa paborito nating programa ay mapapanood na rin sa CNN Philippines. Abangan ang EAT at PBA Season 48 Commissioner Cup live sa inyong mga telebisyon sa mga sumusunod na channels simula January 6. Kaya naman, bumuhos ang mensahe ng pagbati para sa TVJ at Legit Dabar Cats dahil sa magandang balitang ito. Makasaysayan din ang pagbabalik ng TVJ sa RPN9 kung saan unang nagsimula ang Itbulaga noong July 30, 1979. Hindi may kakaila ang sunod-sunod na mga biyaya para sa TVJ at Legit Dabar Cats mula nang sila'y umalis sa Tape Incorporated. Kesa kasi maboring kayo, di nag-flex na lang ako. Papogi points na lang ako baga. Alam niyo, itong mga ganito, yung mga ganitong content, una-una wala siyang pinapakitang kung saan nanggaling yung balita na yun, na bali-balita daw na aalis or papaalisin ng TVJ na kung kami na depender ng TVJ, wala nga kami nakikitang ganun. Ikaw meron? Ba't di mo pinakita sa video mo? Palagi pa naman ako nagre-reaction dyan sa mga video nila. Eto basahin natin yung comment ng mga tao, mga netizen. Yung all comment natin, naka-screen recorder. Nakikita nyo dyan si screen. Eto, puro pagko-congrats. At eto pa, sabi ni Ray Bilagen Dansilo, kahit saan pumunta ang TVJ, susundan pa rin namin. Yan. Ganyan kamahal ng tao ang Tito Vic and Joey. So, asan pa? Eto, nasa Channel 9 na nga. Doon ko sila pinapanood. Malinaw na malinaw. Asan na? Wala namang negatibo na salita dito. Basta yung masasabi lang ng tao, kahit saan ng TVJ, andun pa rin kami. Kahit ako, totoo lang kahit ako na kung saan mapuntang network ang Tito Vic and Joey, susundan ng mga tao yan. Papanoorin yan dahil mahal ng sambayan ng Pilipino ang Tito Vic and Joey, tsaka yan talaga yung nagmulat. Ako nga, nagkaisip ako na at nawili na rin ako sa noon time show Itbulaga talaga ng Tito Vic and Joey yung nakagisnan ko. Tapos gugulat ako ngayon, Itbulaga ni Paulo Contis. Anak ng teteng naman.
So yan mga kabiyaya, mga Dabarkads, anong masasabi nyo at magiging komento nyo sa mga napag-usapan natin at sa mga napanood nyo, nabasa, kung ano man? I-comment nyo lang po dyan sa baba. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang nito yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, happy New Year ulit po sa ating lahat mga Dabarkads. Salamat sa patuloy na pagsuporta nyo na kahit na yun ay 2024 na, ilang buwan na ba akong defender ng TV? Sa pagbabalag, alam ko ngayon lang, malapit, kailan lang, wala pang isang taon. Pero sa pagmamahal ko, noon pa, bata pa lang ako nandiyan. Kaya na rin naman, kahit naman sino sa defender ng TVJ, ganun naman. So yan, hanggang dito na lang yung video natin. Yan, ulitin ko, happy New Year sa atin lahat. At tayo magkaisa, huwag na tayo mag-away-away. At kayo, mga tulonggest na vlogger ng tape dyan, tama na yung katangahan nyo. So yan, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan